Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. June 7, 1995 na nilagdaan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si President Fidel V. Ramos ang Republic Act 8042 o ang Migrant Workers Act of 1995. Simula noon, ang June 7 ay pinagdiriwang bilang Filipino Migrant Workers Day para parangalan ang higit sa 10 milyong overseas Filipino workers na matatagpuan sa lahat ng sulok ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Delmar, at ito ang Buhay OFW. Sa ating mga mahal na overseas Filipino workers na nakakalat sa bawat sulok ng mundo, isang mainit na pagbati po sa inyo ngayong Filipino Migrant Workers Day. Kami po ay saludo sa inyong ginagawang sakripisyo, hindi lamang para sa inyong mga mahal sa buhay, kundi pati na rin sa ikagaganda ng ekonomiya ng ating bayan. Ngayong gabi, mga kwentong buhay OFW na muli na namang magbibigay ng inspirasyon at aral. Matutunghayan natin ang kakaibang love story ng isang seaman at isang OFW mula sa Saudi Arabia. Paano sila nagtagpo at paano nila binuo ang isang magandang kwento ng pag-iibigan. Hindi na siya sumulat. November, December, January, February, 4 na buwan, uuwi na ako ng March. Ipapakilala namin sa inyo ang isang seaman na lakas loob na binitawan ang pagbabarko para pasimulan ang matagal na niyang pinapangarap na negosyo. Once na-achieve mo yung gusto mo, mas magaling ka talaga kaysa nag-abroad. Para sa akin, kasi mahirap ang buhay dito eh. Pero pag na-struggle mo siya, yun yung challenge sa sarili mo. Ihahatid namin sa inyo ang mga pagkaing Pinoy na talaga namang kinasasabikan ng ating mga OFWs. At tutunghayan natin ang mga kaganapan sa District Awards 2015 ng Rotary International District 3830. Very exciting. Exciting! Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. 88 Rotary Clubs from Makati, Taguig, Pateros, Parañaque, Muntinlupa, Alabang, Las Piñas at Palawan. Could you name us one project from your club that you're truly proud of? I can tell you one of the projects that I initiated for our club when I was president. No, at least I can speak very well about that. That is the project called BRIDGE. BRIDGE is the acronym. It's actually BRYDGE. And it's an acronym for Better Road for Youth Development, Growth, and Employment. Could you name one event or project of your club that you are truly proud of? Yeah, for the local, we have the Nicanor Garcia Elementary School Wellness Feeding Program. It's been 21 years of service to school. And every year, we have around 30 to 60 children feeding program that are away from malnutrition. And for 21 years, we have been helping a lot of children. Now they're adults, and we're hoping that they can help back to the school for their turn. Towards the end of my term, we were able to launch a scholarship program for those people who cannot proceed to college. And we were able to find a place in Cavite where we can bring them including board and lodging. They can get trained and get their degree 1 year at a time.
and they won't. And then the only time that they can pay back is when they already started earning money. One big event that we can share is the Happy Barangay project launching, where we have a medical dental mission, an optical mission for the residents of Parañaque Sucat, particularly Barangay San Isidro, no? Which we have adopted. If you could name one project or event in your club that you're truly proud of, what would it be? It's the award of scholarship for our deserving students from our Rotary Community Corps in Barangay Pinagkaisan, Makati. Because I always believe that providing scholarship to our youth is our investment for the future. If you could give a word of advice to your successor, what would it be? We have started a good job. All you've got to do is do it better than what we have done. 88 Best Presidents. BP Nikki, can you give us one specific event or project that has made you truly proud of your club? Yes, in line with the Happy Barangay project initiated by our best governor, Lito Colonna, our club pioneered what we call the Obra sa Pader project, wherein we tap the talents in our barangay so that they can paint a mural of the 6 areas of focus of Rotary Club. So that's a lasting impression on the wall of what Rotary is all about. Please name one project or event of your club that you can truly be proud of. Well, at some point, I decided that we should do a project to help the high school students of our barangay, and we decided to put up a drum and lyre band. And so they were so into it, and the culminating activity was a performance with Cardinal Tagle. If you could give us one word to describe your feeling as a Rotarian, what would it be? I feel great. There's nothing that that could replace tonight's event. Any word of advice to your successor? My successor is P.E. Bobby, and for him, I just wish to say that enjoy your presidency. I'm sure you will have lots of memories when you also reach this point during the district award. Our youth soccer clinic, we're really proud of that project because we can send underprivileged children to universities because of that sport. Good afternoon. Can we have your full name? Yes. Sasagot na ako. Being a Rotarian, you have to share time, treasure, and talent. All of us here are all volunteers. So really, you have to be dedicated. You have to have the passion of really helping and supporting the poor and the needy. When we say Rotarize, you have to know the 4-way test, the avenues of service of Rotary. And being the best president for this year, Rotary year 2014-2015, under the helm of Best Governor Lito Colonna, I can simply say, we are the best. Special guests and dignitaries. What can we expect from tonight's awarding? Well, tonight's awarding is going to be something spectacular. Something that I don't think is going to be equal with what has happened before. And an event that the president will come out very happy indeed. Could you tell us what are your expectations for tonight's event? Well, Princess, first of all, thank you for having me. Thank you for inviting me to say a few words. No? I am actually here to represent the Rotary Village Corps Foundation. The Rotary Village Corps, which is now known as the Rotary Community Corps, is one of the 9 structured programs of Rotary International. So I'm currently the Vice Chairman and the President of RVC Foundation, which covers all of the Philippines. The best presidents really did a fantastic job this Rotary year, and it's a hard act to follow. And after they are recognized for what they have achieved, I think everybody will go home happy. One Best Governor. What can we expect from tonight's award? Well, tonight is a lot of surprises. And I believe all the 88 presidents will be very, very happy. Did you have a hard time in choosing the awardees? It took us a difficult time. Sleepless nights. Criteria of the award? Well, the criteria of the awards was discussed since 12 months ago.
So we just follow the criteria. Well, for the last 12 months, I would say all the clubs are excellent. We did very well. And I can say that we are #1, not only in the Philippines, we are #1 in the zone. That includes Indonesia and New Zealand. And maybe we can be the #1 in the world. If you could give us one word to explain or describe tonight's event, what would it be? It's not one word, but it's 3 words. Simply the best. Simply the best. Wow. Of course, of course. How will you describe a true Rotarian? Well, a true Rotarian must do the things that he has to do without expecting any reward. The 4-weighted. Yeah! Alright, thank you, sir. Yes! Thank you. Sa aming pagbabalik, ihahatid namin sa inyo ang ating Rotary Club International District 3830 Awards Night. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Animoy mga bituin na nagbabaan mula sa langit ang eksena sa naganap na Rotary Club International District 3830 District Awards 2015. Ang lahat ay excited para sa District Awards 2015 na may temang Simply the Best. Parangal para sa mga Rotary Clubs na nagbigay ng kanilang pinakamagagaling na performances. ACE Awards, Special Governors Award, 3 Stars Club Award, Stars Club Award. Stars Club or the Excellent Clubs.
ang Six Stars Club Award o ang Excellent Club with Distinction, kung saan awardee po ang ating very own Rotary Club of Makati Nielsen na pinamumunuan po ng inyong lingkod bilang Best President. Naroon bilang guest of honor ang pangalawang alkalde ng Parañaque para sa conferment of the Adopted Son of Parañaque Award na ginawad sa pinakamamahal nating District Governor Lito Colona. At bilang pagkilala sa ipinakitang suporta sa kanyang pamunuan ng Best Presidents ng bawat club, binigyan ng award at medalya ni District Governor Lito Colona ang kanyang mga Best Presidents. Matapos ang heartwarming special number ng Best Presidents, inihandog namin ang aming munting regalo kay DG Lito Colona. Sa lahat ng kapwa ko Best Presidents at sa aming District Governor Lito Colona, congratulations for a job well done. May we continue to make positive changes into the lives of our countrymen in the name of Rotary. Mabuhay po ang Rotary International District 3830. Let's light up Rotary! Sa susunod na Buhay OFW, paano nakakatulong sa mga OFW at kanilang pamilya ang pagkakaroon ng samahan sa simbahan? Bakit recruitment agency ang naisipang hanap buhay ni OFW Aniceto Bertiz III? Ano ang mga karanasang dala-dala sa pag-uwi ng bansa ni OFW Edwin Acuyan? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea.
the Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Taong 2013, Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. Taong 2014, Miss Citizen of the World is Marites Galam. Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin. Wow, Professor! Taong 2015, Ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan. Nakatanggap kami ng mensahe sa Buhay OFW Facebook mula sa isang seaman. Natutuwa kami dahil sa magandang review na ibinigay niya sa ating programa. Dating waiter sa cruise ship si Joselito Yanyan Enoch. Kamakailan lang ay nagdesisyon siyang magretiro bilang OFW at pasimulan ang matagal ng pinapangarap na negosyo. Nagsimula ang konsepto ng Ecobite 2012. Naisipan ko na bilang OFW magtayo ng sariling negosyo. Restaurant ang napiling negosyo ni Joselito, pero para magkaroon ng kakaibang dating, nilagyan niya ito ng tema na naaayon sa kasalukuyang panahon. Hindi lang sa kumikita ka, dapat may concern ka rin sa environment at sa para ma-educate yung mga tao. Habang nasa barko, inipon ni Joselito ang mga used bottles na dapat sana ay tatapon na. Ginamit niya mga itong pangdekorasyon at lagayan ng sari-saring condiments para maisalarawan ang tema na naisip niya para sa kanyang restaurant. Recycling lahat ng mga interior. Inspiration ko is pagmamahal sa kalikasan talaga. Tubong Cebu ang pamilya ni Joselito, pero sa Quezon Province siya lumaki. Pangingisda ang kinabubuhay ng kanilang pamilya. Siguro nga dahil napapunta ako sa pagsisima dahil dagat yung kinabubuhay. Tatlo silang magkakapatid. Dati ring seaman ang kanyang kuya bago pa ito nag-migrate sa Canada. Nag-try siya na kung gusto ko mag-Canada. Pero sabi ko, iba yung gusto natin sa buhay. Prinsipyo ko isa, dito ako nagmula. Gusto kong dito tumira sa Pilipinas. Mas challenging kasi dito sa Pilipinas na once na achieve mo yung gusto mo, mas magaling ka talaga kaysa nag-abroad. Nagtatrabaho noon bilang waiter si Joselito habang nag-aaral siya sa kolehiyo. Ang karanasan niyang ito ang nagbukas sa kanya ng pagkakataon para makapagtrabaho sa cruise ship. Unang taon masaya kasi nakakatulong ka sa magulang mo, then nakikita mo ang buong mundo. Naging hotel steward, assistant waiter, waiter, supervisor at cook si Joselito sa kanyang 15 taong pagbabarko. Pero habang tumatagal, ay nakararamdam siya ng pagkalungkot sa kanyang propesyon. Habang tumatagal is yung parang nagiging malungkot ka. Kasi nauubos yung oras mo. Parang, kasi ang kontrata namin is 8 to 10 months. Then after the contract, uuwi ka, parang natapos yung isang taon mo na lagi kong naisip na hindi lahat ng panahon. Nagtatrabaho ka, nag-abroad ka. Kaya matapos ang ilang taong pagbabarko at nakapag-ipon ng sapat para makapagsimula, buong tapang na tinalikuran ni Joselito ang pagsisiman at simula ng pagtatayo ng sariling hanap buhay. 2014, nang bumaba siya ng barko. 2015, nang nagbukas ang Ecobite. Awa ng Diyos, nasa tama lang siya. Pero yung ina-expect mo na katulad ng malalaking negosyo na nagsisimula at lumakas, wala pa siya doon. Confident ako, ma'am, dahil kasama ko ang Diyos. Lagi kong pinagdadasal yun. Sabi ko sa kanya, lagi kong binibigay sa kanya yun. Kasi sabi ko, hindi lang to pansarili eh. Alam kong makakatulong rin ako sa ibang tao at maging aware sila kung paano pahalagan yung environment natin. Especially sa ngayon, di ba? Bukod sa makabuluhang konsepto ng Ecobite, maraming masasarap na pagkain na pwedeng pagpilian dito. Mga putahing natutunan ni Joselito bilang cook sa barko. Halos kompleto, ma'am. Meron siyang silog, pasta, fish, beef, chicken, pork. At ang kanyang pinagmamalaking sarili niyang creation. Pinagmamalaki ko po yung aking malunggay shake.
Ito yung isa sa mga menu na dadalhin ko sa Pilipinas. One of the best sellers sa Ecobite. Alam ni Joselito na isang napakalaking risk ang iwanan ang kanyang stable job sa barko, pero buo ang kanyang loob at handa siya sa kung anuman ang mangyayari. Kasi dumating na ako sa maraming problema, ma'am. So if ever na talagang mag-fail tong negosyo ito, hindi ako natatakot, magtatayo pa rin talaga ako. Ready ako sa anumang consequences. So tulad nyo, hindi ko ini-expect na magbibigyan ako ng ganitong napakagandang chances sa buhay OFW na mapahatid ko at mapakita ko sa katulad kong OFW na dapat hindi ka matakot eh. Kasi nandito lang naman ang pwede ka mabuhay dito kung sisibagan mo lang talaga. Sa mga kapwa ko OFW, huwag kayong matakot. Kasi ang challenge dito sa Pilipinas is mahirap man, pero alam kong mas mahirap dyan sa abroad. So pag naayos mo at nalusutan mo ang mga problema dito sa Pilipinas, makikita mo na ito pala yung napakagandang buhay. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Taong 2013. For most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary Award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story. Rina Reno Saluta. Taong 2014. Most number of votes goes to Marites Galam. Special award, Survival Story Award, is given to Finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award Most Successful Story is given to Shirley Aton. Journey Aton! The Global Award Most Inspiring Story goes to Miss Dolores Esperas. Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Seaman si Manuel, staff midwife sa Ministry of Health ng Saudi Arabia si Jenny. Pareho silang taga-Antique, pero sa pagsusulatan o pen pal sila nagkakilala. Nainganyo akong sagutin yung letter niya kasi from the same province, kaprobinsya ko. At the same time, ang ganda ng kanyang handwriting. Very neat at hindi mayabang ang dating. Seaman ang ama ni Jenny. Pinatigil na nila ito sa pagsakay dahil sa isang karamdaman. Kaya nagdesisyon si Jenny na siya na lang ang mag-abroad para mapagtapos ang pag-aaral ang dalawang nakababatang kapatid. Nung matapos na sila, parang okay na. Parang naman nagustuhan ko na rin, tuloy. Kasi ang parents ko kailangan din ng financial support, matatanda na sila. Hindi naman naging madali para kay Manuel ang makapagbarko dahil noong mga panahon na iyon, baksak ang shipping industry sa buong mundo. Christian ako noon. Talagang mainit ako ang Kristiyano. Doon pala sa Iloilo. Oo, doon pala sa Iloilo hanggang sa Maynila. Ngayon, ang problema, siyempre, nag-iisa ka at naghahanap ka ng trabaho. Parang na-desperate ba ako? Oo, nalamig ako sa Panginoon. Ang kagandahan lang dahil ang mother ko nagbakasyon. Ang unang tanong niya sa akin agad. Kung kasi tawag sa akin, Nuno eh. Saan na yung pananampalataya mo? Kasi nakikita niya parang iba na takbo ng aking
condition. So, nag-struck sa akin yung tanong na yun. Hanggang sabi, bumalik na naman ako. Kung saan may Bible study, atin ako ng atin. Hindi ko na iniintindi yung pag-apply ko. Bahala na ako. Makakasakay ako, hindi. Basta kung saan may Bible study, nandun ako. Ay, sa awa naman ng Panginoon. Sa kahanap, talagang ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Ang mismong nagbigay sa akin ng address, kasama ko sa bahay. Sabi niya, Brad, applyan mo yan, sumasagot yan. Sa madaling salita, agad nang nakasakay si Manuel, November 1984 noon. Kung susumahin, mahigit 30 taon na rin siyang seaman. Nung binata ako, ang pera ko nasa magulang. Tapos, yung iba, pinag-pustos ko sa mga kapatid ko, nag-aaral sila. At binili ko ng lupa, kaya nagkaroon ng lupa ang magulang ko na talagang sarili na hindi nagsasaka sa ibang tao. At ang pinakamagandang parawan, nakabili kami ng lupa para sa church namin. Isang kaibigang pastor ang nagbigay ng pangalan ni Jenny kay Manuel, pero hindi niya agad ito sinulatan. Lumipas ang mga araw, nakaramdam si Manuel ng pangungulila sa barko. Kaya lang, naitapon na niya ang papel kaya hinanap pa niya ito sa basurahan. Samantalang si Jenny naman ng mga panahon na iyon ay may kasintahang German na handa siyang pakasalan. At lalo siya naguluhan nang matapos ang ilang buwan nilang pagpapalitan ng sulat ay bigla na lang hindi sumulat o nagparamdam si Manuel sa kanya. Sinabi niya sa akin, hindi ako papayag na magpapakasal ka sa kanya kasi hindi naman siya Christian. Doon malabag ka sa kalooban ng Panginoon. So, ay, inaano niya pa akong mag-guilty. Sabi ko, di umiyak ako, sabi ko sa kanya, hindi ko naman kasi alam na interesado ka eh. Sabi niya sa akin, kasal lang ba gusto mo? Pakakasalan kita. Kaya nagpakasal kami na hindi kami naging mag-boyfriend. Yun lang ba ang habol mo, kasal? Ay, hello Pangga, ito yung aking one and only son. 24 years nang nagsasama bilang mag-asawa si Manuel at Jenny. Biniyayaan sila ng isang anak, si Prince Emmanuel. 22 years old na si Prince. Hindi na rin nakikita ni Manuel na magtatagal pa siya sa pagbabarko. Pag nag-retire ako, malamang kung hindi ako ibig sabihin magtayo nung pagsasaka ba. Pero yung scientific na farming, hindi kaya magtuturo ako sa maritime school. Ako ang mahawak ng key, ng kaba ng yaman. Marami akong na-invest para sa kanya. Nagugulat siya. So nakabili ako ng 2 lupa sa Tansa, Cavite. Nabili namin ng isang beach house sa Antique. Nakabili ako ng 4 na hektarya. Yun, sa savings ko dun sa niya. And then, ito lately yung sa Bagong Silang na house and lot. And then we have a transport business, yung UB Express. Dahil si Mrs. ay masilaw. Marami na rin. Matatag at masayang pagsasama na nakasentro sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang natamo. Aktibo ang kanilang pamilya sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng Panginoon. Ito, nakapatulo ng 3 palapag ang pinaka-pangarap nito. At yun na ang 3rd floor, kwarto namin. At ang 2nd floor, depende kung anong magiging resulta. In the end, kung wala na akong trabaho, baka paupahan. At itong 1st floor, ang pinaka-plano nito na pwedeng gawan ng sabihin, pang-Bible study, pang-multi-purpose ng mga kabataan. Sabihin, kung may livelihood program na ma-introduce namin dito sa barangay. At higit sa lahat yung Bible study ba sa Sabado o Linggo para mapalapit naman sa Diyos yung kabarangay ko. Makakakilala sila. Yun na talagang pangarap ko. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges.
Isa sa pinakamimis ng ating mga OFW sa tuwing sila ay nasa labas ng bansa ay ang masasarap na putahing Pinoy. Kaya naman, pag nagbabakasyon sila sa bansa, kadalasan ay mga pagkaing Pinoy ang makikitang nakahain sa kanilang hapagkainan. Simula June 3 hanggang June 14, pagkakataon na nating matikman ang pinagmamalaki nating putahing sariling atin sa Diamond Hotel Philippines Feast from the Filipino Kitchen. Nariyan ang okoy na may kasamang suka, pansit Parañaque, isaw, sari-saring isda, ginisang munggo na may bagnet, oxtail, kare-kare, at syempre, hindi pwedeng mawala ang lechon. Ang Feast from the Filipino Kitchen ng Diamond Hotel Philippines ay para sa paggunita ng selebrasyon ng kalayaan ng ating bansa. Pinasinayaan ng bayanihan dancers, Miss Earth Philippines 2015 winners, at ng inyo pong lingkod ang ating buhay OFW sa pagbubukas ng outstanding gastronomic feast na ito na inihanda ni Lechon Diva Dedet de la Fuente ng Pepito's Kitchen. OFWs, ano pang hinihintay ninyo? Pumunta na po sa Diamond Hotel Philippines para matikman ang mga pinagmamalaking putahing sariling atin. Sa susunod na Buhay OFW, paano nakakatulong sa mga OFW at kanilang pamilya ang pagkakaroon ng samahan sa simbahan? Bakit recruitment agency ang naisipang hanap buhay ni OFW Aniceto Bertiz III? Ano ang mga karanasang daladala sa pag-uwi ng bansa ni OFW Edwin Acuyan? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay ng impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Delmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive-In Wall Cladding System as green as it gets, South Insula Condominium Beauty and Intelligence, Southville International School and Colleges, the Malaya Business Insight, APG International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo, dapat mong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo, dapat mong purihin ng
kapag